Good day everyone, I am Raymilin Robles and I am from BSCD Field 21M1 and we will having discussion about the importance of philosophy education. So what is philosophy education? Philosophy education is a branch of philosophy that study of the aims, nature, beliefs, and values, and especially the ideas. Yung philosophy education ito nagbibigay ng guide sa atin para alam natin kung ano at bakit tayo nagtuturo sa mga estudyante. So, as a future educator, dapat alam natin ang philosophy education para may guide tayo. Para alam natin kung paano tayo magtuturo at kung bakit tayo nagtuturo sa mga estudyante natin. So, there's some foundation of teaching that will explain to us. First is why school exists, what students need to learn, and how should teacher teach. So, why school exists? Bakit nga ba nag-exist ang mga eskwelahan ngayon? So, ano nga ba dapat ang matutunan ng mga estudyante when it comes to learning? Dapat ba more on knowledge lang, walang skills? Ano nga ba ang mga best way ng mga teacher para makuha nila yung attention ng mga estudyante nila? Dapat ba sobrang strict? Dapat ba sobrang bait para makuha nila mga attention ng mga estudyante nila? Yung philosophy education is nagbibigay nga ng guide sa atin kung paano tayo magturo sa mga estudyante natin. So, dapat alam din natin paano kunin yung attention nila. So, there's some major parts ang philosophy education, but I will pick two kasi since i-discuss naman siya ng other group. So, first is essentialism. So, essentialism is the basic skills and knowledge. Dito, teacher-centered siya. Kumbaga, teacher yung nagpo-provide ng knowledge and skill to their student. For example, sabi ng teacher is, mag-review kayo. May quiz tayo mamaya. So, dito, naka-centered sa teacher. Siya yung nagbigay ng instruction para sumunod yung mga estudyante niya. Next is progressivism. Dito, learning by doing and student-centered siya. So, pag sinabing learning by doing, natututo sila sa kung anong ginagawa nila. Kunwari, yung mga estudyante, may activity sila. So, sabi ng teacher nila is, kailangan yung mag-interview ng mga tao sa barangay nyo kung paano mag-recycle. Dito, kapag nag-interview sila, malalaman nila at the same time, pag ginawa nila, matututunan nila kung paano mag-recycle. So, learning by doing, yung mga estudyante natututo sa mga kung anong ginagawa nila. Topic is why study philosophy of education as a teacher. So philosophy is not just abstract ideas, it is the foundations of every decision you make in the classroom. So it shapes how you teach, what you teach, how you treat learners, and what you believe education is for. So hindi lang ito basta malalim na salita o teorya, ito ay isang filosofiya na sa pagtuturo na nagsisilbing panuntunan ng guro sa araw-araw. So, dito nakabase kung ano ang mga aral na itatatakbo sa puso at sa isip ng isang bata or paano mo din maipapaliwanag ang mga aralin. So, dito nakasalalay kung ano para sa iyo na ang tunay na halaga ng isang ng layunin ng pag-aaral. So, we have 5 different ways why we should study philosophy of education that might be help a teacher. So, first is define your purpose and goal. So, ano ba talaga yung purpose natin as a future educator, di ba? Ano ba talaga ang purpose ng teacher and also ang goals nila sa classroom or sa mga students. So, dito ay ang filosofiya ang nagsasabi ano ang tunay na mahalaga sa iyo bilang guro. So, dito nakabase kung ano ang ibibigay mo at kung ano ang inaasahan mo makamit sa mga mag-aaral pagkatapos ng klase. So, ano ba talaga yung goals and purpose mo dun sa mga students and ano ba talaga yung gusto mo na gusto may matututunan ba sila pagkatapos ng klase mo or may mas mag-aano ba silang idea and also na nagtuturo ka lang ba para magpasa ng kaalaman sa mga estudyante or upang balakasin ang kanilang kakayahang mag-isip ng wasto o malaya. So, number 2 is guide your teaching methods. This guide of teaching methods, ito yung pinaka number 1 na makakatulong sa mga sa mga future educator and sa mga guro. So, as a future educator, this is the way pinaka-importante at makakatulong sa mga guro. Ito ang gagabay sa mga pamamaraan ng pagturo. So, tulad ng essentialism, is nakatuon sa paunahing asignatura at disiplina. At dito ang guro ang isang role model ng talagang ang namumuno sa talakayan. So, ang guro yung role model ng estudyante. So, this way of philosophy of education, paano ituturo ang aralin at hindi lang basta-basta madami tong pagsusuri, hindi lang siya basta-basta ituturo, kundi kailangan natin na matibay na ebidensya at kailangan natin itong suriin before natin ito iturok sa mga bata. Kasi kung tama ba ito ng paraan para kung alaman natin na ikakabuti ito sa mga estudyante, sa mga mag-aaral. So, that's why guide your teaching methods is the most important sa mga future educator and also sa mga guro. So, philosophy of education helps teachers decide kung anong dapat ituro
paano ito ituturo, at paano susukatin ng learning ng student. For example, sa curriculum, kung ang goal ay mag-develop ng critical thinking ng student, hindi lang memorization ang ilalagay. So, maglalagay din tayo ng problem solving at group discussion. So ayan, good day everyone. This is the fourth importance of philosophy and education. And it says, how does philosophy of education contribute to the holistic development of learners? Kapag sinabi nating holistic development, ang ibig sabihin nito ay hindi lang academics ang dinedevelop ng education, kundi ang buong pagkatao ng isang learners. So, first, it develops knowledge and critical thinking. Hindi lang tayo tinuturuan na mag-memorize, tinuturuan din tayong mag-isip, magtanong, at mag-solve ng mga problems. Second, it builds good values and character. Education helps us develop values like honesty, respect, responsibility, and kindness na magagamit natin sa school sa pang-araw-araw nating buhay. And third, it improves social and communication skills. Sa school, natututo tayong makipag-usap, makinig sa iba, at makipag-work as a team through discussion and sa mga group activities. And fourth, it supports emotional growth. Education also helps us become more confident, understand our emotions, and learn how to handle challenges. And lastly, it prepares learners for life. Hindi lang goal ng education ang makapasa sa exams. Ang mahalaga ay may handa tayo for the future gamit ang mga knowledge and skills at values na mga natututunan natin. And to sum it up, philosophy of education helps learners grow academically, emotionally, socially, and morally. In short, it helps us develop the whole person and not just the mind. Next is, what challenges might arise if the teacher do not have a clear philosophy education? So, ano nga ba mga challenges ang makukuha ng mga teacher kapag wala silang clear philosophy education? Like what I said kanina, ang philosophy education is nagbibigay sa atin ng ideas, values, and beliefs kung paano at kung bakit tayo kailangan magturo sa mga estudyante. So if yung isang teacher is walang ganun or hindi niya alam ang philosophy education, maraming possibility na challenges yung ma-arise niya. Correct example na lang is, mahihirapan siyang i-motivate yung mga estudyante niya, and then kapag may mga challenges sa classroom, mahihirapan siya i-handle ito, especially kapag ang estudyante niya is puro bata. So, dito mahihirapan din yung teacher na mag-provide ng decision making. For example, sa mga ituturo niya, mahihirapan siya mag-decide kung ano yung ituturo niya. Hindi niya nga alam kung ano yung philosophy education. Ang philosophy education is nagbibigay ng ideas sa atin kung paano at bakit tayo nagtuturo. Yun lang. How future teachers can develop and apply their own philosophy of education. So, your philosophy is not just an easy, it's your personal compass for every choice you make in teaching. So, it grows as you learn, practice, and reflect. So, we have 3 examples of how teachers develop and apply their philosophy of education. So, number 1 is start and deep self-reflection. So, kilalanin muna natin ang ating sarili, pagtatanong kung ano ang mga mahalagang bagay tungkol kung sino ng tulad ng kailangan natin magtanong kung ano ba talaga yung gusto natin at kung sino tayo, tulad ng ano ba talaga ang layunin ko sa pagiging guro. Diba? So, dapat hindi lang siya basta-basta nagtuturo lang, kundi nagmumula ito sa puso at sa isip. So, kailangan din natin magturo, hindi lang siya basta-basta turo lang sa mga estudyante, kundi kailangan din natin na may puso at galing sa puso at galing sa isip. So, kasi kapag kilala mo na ang iyong sarili, mas matibay iyong paninindigan bilang guro. So, number 2 is learn and compare major educational philosophies. So, huwag lang umasa sa sariling opinyon. So, alamin mo ang napatunayan at kilalang kaisipan sa pagtuturo. So, hindi lang siya basta sariling opinyon. So, kailangan din natin patunayan muna before tayo sa sariling opinyon natin, kailangan muna natin ang patunayan before tayo magturo at upang makita mo ang tugma sa sarili mong pananaw, para kailangan natin tugma yung sariling opinyon natin at sa ating ituturo. So,
at sa mga pangangailangan ng mga estudyante. So, that your lesson rules and choices will match you truly believe. So, that's why importante talaga siya. Tapos, number 3, this is the last one. So, add Filipino and local context. So, your teaching philosophies should not only follow global ideas, it must also fit who we are as Filipinos. So, kailangan din natin maging fit